Nasa kalagitnaan ng isang multimilyong dolyar na kasunduan, si Athena Thea Valeriano, nang biglang yumanig ang mundo niya. Isang marahas na pag-uga, isang nakabibinging tunog ng metal na tila ba pinipiga. Ang hawak niyang cellphone ay lumipad mula sa kanyang kamay at ang kanyang katawan ay marahas na itinulak pabalik sa malambot na katad ng upuan ng kanyang private jet. Sa isang iglap, ang boses ng kliyente mula sa Singapore ay napalitan ng sigaw ng alarma na sumisira sa pandinig. "Ma'am, please buckle up!" Sigaw ng piloto niyang si Captain Rosales. Ang boses nito ay pilit na pinapakalma sa gitna ng kaguluhan. Para kay Thea, ang kaguluhan ay isang kahinaan. Siya si Athena Valeriano, ang CEO ng Valeriano Aerocorp. Ang mundo niya ay umiikot sa kaayusan, sa kontrol, sa perpeksyon. Ang bawat minuto ng kanyang araw ay nakaplano. Ang bawat desisyon ay kalkulado. Ang ganitong uri ng insidente ay hindi lamang isang aberya. Ito ay isang kahihiyan, isang bitak sa perpektong imahe na binuo niya sa loob ng maraming taon. Habang persahang bumababa ang eroplano, ang tanging nasa isip niya ay ang nawalang deal, ang pagkasira ng kanyang reputasyon, ang nakakainis na pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan. Pagkalapag nila sa runway ng Subic International Airport, isang nakakapasong katahimikan ang pumalibot sa kanila. Bumukas ang pinto ng eroplano at ang sumalubong sa kanya ay hindi ang malamig na hangin ng air-conditioned na terminal, kundi ang mabigat at maalinsangang hangin ng probinsya. Bumaba siya ng hagdan, ang kanyang mamahaling Armani suit ay tila isang baluti na hindi nababagay sa lugar. Ang init ng aspalto ay tumatagos sa suwelas ng kanyang Jimmy Choo heels. Napapalibutan siya ng luntiang mga puno at ng asul na kalangitan, isang payapang tanawin na kabaligtaran ng nag-aalab, nagalit sa kanyang dibdib. "Ano ang nangyari, Captain?" tanong niya. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. Isang maskara para sa nagwawalang pagkadismaya. "Malubhang problema sa makina, ma'am. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang paglipad. We are grounded indefinitely." Sagot ni Captain Rosales. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. "Natawagan ko na ang technical team natin sa Manila, pero aabutin sila ng ilang oras." Ilang oras? Bawat salita ni Thea ay may diin ng pagkainis. "Wala akong ilang oras, Captain. Meron akong board meeting bukas ng umaga. Kailangan kong makabalik sa Manila ngayon." Napakamot sa ulo ang piloto. "Ma'am, sinubukan na po ng ground crew dito. This is beyond their expertise. Isang napakakomplikadong high-performance engine ito." Napahilamos si Thea sa kanyang mukha. Isang kilos na bihira niyang gawin. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagsisimula ng mamasa dahil sa pawis. "So what are you saying? Na-stranded ako dito?" Nag-atubili ang kapitan. "Mayroon pong isang huling opsyon. Medyo hindi pangkaraniwan, pero baka ito na lang ang pag-asa natin." Tumingin si Thea sa kanya. Ang mga mata niya ay nanliliit. "Sabihin mo." "Mayroong isang maliit na machine shop malapit dito. Alcaraz Technic ang pangalan," sabi ng piloto. "Ang may-ari, wala siyang mga lisensya o kung anong mga sertipikasyon, pero kilala siya dito bilang isang henyo, isang alamat. Kung may isang tao raw dito sa Subic na kayang ayusin ang kahit anong makina, siya na raw yon." Natawa si Thea, isang tawang walang kagalakan. "Isang talyer? Captain, pinagbibiro mo ba ako? Ang pinag-uusapan natin ay isang multimilyong dolyar na jet, hindi isang jeepney." "Alam ko po, ma'am," mahinahong sagot ng piloto. "Pero sa sitwasyon natin ngayon, wala na po tayong ibang mapagpipilian." Ang paglalakbay patungo sa Alcaraz Technic ay isang dagok sa sopistikadong mundo ni Thea. Ang kanyang di-aircon na serbisyo ng airport ay dumaan sa isang baku-bakong daan na hindi sementado. Ang tanawin ng mga malalaking hangar ay napalitan ng mga simpleng bahay
at maliliit na tindahan. At sa wakas, huminto sila sa harap ng isang gusali na mukhang malapit nang bumagsak. Ang signboard na gawa sa kinakalawang na yero ay may nakasulat na Alcaraz Technique. Ang amoy ng langis at metal ay tumagos agad sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng kalampag, ng mga bakal, at ang ugong ng kung anong makina ay parang ingay sa kanyang pandinig. Ito ang impyerno niya. Pinilit niyang bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay isang insulto sa kanyang mamahaling sapatos. Pumasok siya sa loob ng talyer. Mas madilim sa loob at mas matapang ang amoy. Nagkalat ang mga piyesa ng makina. Ang mga pader ay nababalutan ng grasa. Ang lahat ay magulo, marumi, at walang kaayusan. At sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya siya. Isang lalaki ang nakayuko sa isang malaking makina ng truck. Nakasuot ito ng isang lumang sando na may mga butas at isang kupas na maong napunong-puno ng mantsa ng langis. Ang kanyang mga braso ay matipuno at nababalutan din ng itim na grasa. Ang buhok niya ay magulo. Dahan-dahan itong lumingon, tila naramdaman ang kanyang presensya. Tumingin ito sa kanya at nakita ni Thea ang kanyang mukha. Hindi ito ang mukha ng isang henyo. Sa paningin ni Thea, ito ang mukha ng isang basagulero. Mayroon itong matatalim na mga mata, isang seryosong panga, at isang ekspresyon na tila bapasan niya ang bigat ng mundo. Naglakad si Thea palapit, pinipilit na huwag ipakita ang kanyang pandidiri sa paligid. "Ikaw ba si Alcaraz?" tanong niya. Ang boses niya ay malamig at puno ng awtoridad. Hindi ito sumagot agad. Pinunasan muna nito ang kanyang mga kamay sa isang maruming basahan. Ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Thea ang init ng kanyang tingin, isang tingin na hindi nagpapakita ng paggalang o pagkamangha, kundi ng purong pagtatasa. "Ako nga," sagot nito sa wakas. Ang boses ay magaspang at malalim. "Kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Thea, diretsahan. "Ang private jet ko ay nasira sa airport. Kailangan itong maayos. Ngayon din." Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Isang jet ka mo?" "Oo, babayaran kita. Kahit magkano." Dagdag ni Thea, iniisip na ang pera ang solusyon sa lahat ng problema. Iyon ang lengguwahe na naiintindihan ng lahat. Ngunit tiningnan lang siya ng lalaki, mula sa kanyang perpektong buhok hanggang sa dulo ng kanyang mamahaling sapatos. Pagkatapos ay umiling ito, isang mabagal at tiyak na pag-iling. "Hindi ko kailangan ng pera mo, ma'am," sabi ni Rico Alcaraz. Ang boses niya ay malamig at walang interes. "Hanapin niyo na lang ang henyo na hinahanap niyo sa iba." Tinalikuran ni Rico Alcaraz ang babae. Ang mapait na lasa ng sinabi niya ay nananatili sa kanyang bibig. "Ma'am." Ang salitang yun ay parang lason sa dila niya, puno ng pangiinsulto. Iyon ang tawag sa kanya ng mga taong katulad nito. Mga taong tumitingin sa kanya na para bang siya ay dumi sa ilalim ng kanilang mga sapatos na gawa sa Italia. Narinig niya ang katahimikan sa likod niya, isang katahimikang mas malakas pa sa ingay ng kanyang talyer. Alam niya, kahit hindi siya lumingon, na nakatayo pa rin doon ang babae. Malamang ay hindi makapaniwala na may isang hamak na mekaniko na tumanggi sa kanyang pera. Para kay Rico, hindi lang ito pera. Ito ay tungkol sa respeto. Mula sa sandaling pumasok ang babae sa kanyang teritoryo, naramdaman niya ang paghuhusga nito, sa paraan ng pagtingin nito sa mga grasa sa pader, sa pag-iwas nito na madikitan ng kahit ano, at higit sa lahat, sa tingin nito sa kanya. Para dito, siya ay isang kasangkapan lamang na maaring bayaran para ayusin ang kanyang sirang laruan. "Rico, anak." Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Mang Bert, ang matandang mekaniko na kasama na niya simula pa noong nabubuhay ang kanyang ama. Lumapit ito. May hawak na 2 baso ng malamig na tubig.
Hayaan mo na ang bisita mo, sabi ni Rico. Kinuha ang baso at ininom ito ng isang lagukan. Bisita? Tumawa si Mang Bert. Sa itsura niya, parang siya ang reyna at ito ang palasyo niya. Pero nakita mo ba ang mga mata niya, Rico? Hindi sumagot si Rico. Binalik niya ang atensyon sa makina ng truck. Hinigpitan ng isang tornilyo na hindi naman kailangang higpitan. Nakita ko ang takot. Patuloy ng matanda. Ang pag-aalala. Hindi lang yan basta-bastang pagka-stranded sa isang lugar. May mas malalim doon. Wala akong pakialam sa mga problema ng mayayaman, Mang Bert, mariing sabi ni Rico. Umupo si Mang Bert sa isang lumang gulong. Naalala mo ba ang laging sinasabi ng Tatay Nestor mo? Napahinto si Rico. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay palaging may epekto sa kanya. Ang talento, sabi niya, ay hindi para ipagyabang. Ito ay para tumulong sa kapwa, mayaman man o mahirap. Dahil ang makina hindi namimili ng may-ari. Kapag nasira, nasira. Napabuntong hininga si Rico. Ang mga salita ng kanyang ama ay nakatatak sa kanyang puso. Iyon ang dahilan kung bakit siya nanatili sa maliit na talyer na ito sa kabila ng mga alok na magtrabaho sa malalaking kumpanya sa abroad. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang dangal. Sumilip siya sa labas ng malaking pinto ng talyer. Nakita niya ang babae. Nakatayo ito sa tabi ng mamahaling sasakyan, pero hindi na ito ang palalong CEO na pumasok kanina. Nakasandal ito sa pinto, ang mga balikat ay bahagyang nakayuko, at ang isang kamay ay nasa kanyang noo. Tila ba sumasakit ang ulo? Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakita ni Rico ang isang pahiwatig ng kahinaan, isang pahiwatig ng tunay na desperasyon na wala ang reyna. Ang natira ay isang babaeng talagang nangangailangan ng tulong. Inihagis ni Rico ang hawak na basahan. Kainis bulong niya sa sarili. Naglakad siya palabas. Hindi niya ito tiningnan. Dumiretso siya sa driver ng sasakyan. Dalhin mo ako sa airport. Nagulat ang babae. Nagbago na ba ang isip mo? Tiningnan siya ni Rico. Hindi. Pero sinabi ng tatay ko na tumulong ako sa nangangailangan. At sa itsura mo ngayon, mukhang kailangan mo talaga ng tulong. Ang biyahe pabalik sa airport ay tahimik. Pagdating nila sa runway, ang eroplano ay nakatayo doon na parang isang dambuhalang ibon na may bali ang pakpak. Lumapit si Rico dito. Ang mga gwardiya ni Thea ay akmang haharang sa kanya, pero itinaas ni Thea ang kanyang kamay para pigilan sila. Hindi pinansin ni Rico ang mga ito. Ang kanyang buong atensyon ay nasa makina. Lumakad siya paikot dito, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng metal. Sinabi ng mga engineer na may problema sa fuel injector at sa hydraulic system. Sabi ni Thea na nakatayo sa isang ligtas na distansya. Hindi umimik si Rico. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang palad sa malamig na katawan ng makina. Sa ibabaw mismo ng Rolls-Royce engine, ang lahat ay natahimik. Maging si Thea ay napatigil sa paghinga. Para sa kanila, isa lang itong piraso ng metal. Ngunit para kay Rico, ito ay isang buhay na bagay. Naririnig niya ang pintig nito. Nararamdaman niya ang mga bahagi nito na hindi gumagana ng tama. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig. Isang panginginig na hindi dapat nandoon. Hindi fuel injector, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. Ang mga mata ay nakapikit pa rin. May microfracture sa turbine blade. Maliit lang, halos hindi makita ng mata. Pero sa sobrang bilis ng pag-ikot, nagdudulot ito ng imbalance. Iyon ang dahilan kung bakit nag-overheat ang hydraulics. Sinusubukan nitong i-compensate ang problema. Binuksan niya ang kanyang mga mata at lumingon kay Thea. Nakatulala ito. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang piloto at ang mga ground crew na nakarinig sa kanya ay nagkatinginan, puno ng pagkamangha. Paano? Paano mo nalaman yan? Tanong ni Thea ang kanyang boses
ay halos isang bulong. Hindi man lang namin binuksan ang makina. Hindi mo kailangang buksan ng isang bagay para malaman kung ano ang mali dito. Simpleng sagot ni Rico. Kailangan mo lang makinig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng bakas ng pagdududa at pangmamata sa mga mata ni Thea ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Rico dati mula sa isang taong katulad niya. Purong paghanga. Ang babaeng tumingin sa kanya na parang dumi kanina ay nakatingin na ngayon sa kanya na para bang siya ay isang salamangkero. Pumasok si Thea sa eroplano at bumalik na may hawak na isang folder. Inabot niya ito kay Rico. Ano to? Tanong niya. Tinitingnan ang logo ng Valeriano Aerocorp sa ibabaw. Isang kontrata, sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging businesslike, ngunit meron ng bagong tono ng respeto. Isang exclusive maintenance contract para sa buong fleet ng Valeriano Aerocorp. Ikaw ang magiging personal consultant ko para sa lahat ng technical matters. Ang sweldo. Isulat mo lang kung magkano ang gusto mo. Tiningnan ni Rico ang kontrata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Thea. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong makawala sa kahirapan. Ang pagkakataong patunayan sa lahat na ang isang mekaniko na walang diploma ay kayang higitan ang mga inhinyerong may lisensya. Ito ang ginto na inaalok sa kanya. Ngunit alam niya na ang ginto ay may kapalit. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng grasa. Ito ang kanyang pagkatao. Ito ang kanyang kalayaan. Tinatanggap ko, sabi ni Rico. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Thea, ngunit hindi pa siya tapos magsalita. Pero sa isang kondisyon, dagdag ni Rico, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa CEO. Ako ang masusunod sa teritoryo ko. Walang mga bodyguard, walang mga secretary, at lalong-lalo na, walang CEO na magmamando sa akin. Ang Valeriano Aerocorp ay ang kaharian ni Thea. Ang bawat sulok ng headquarters nito ay testimonya sa kanyang pananaw. Malamig na marmol, salamin mula sa sahig hanggang kisame, at isang katahimikan na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kontrol. Ang hangin mismo ay tila kalkulado, sinasala at pinalalamig sa perpektong temperatura. Ito ang kanyang paraiso. Isang lugar kung saan ang lahat ay sumusunod sa lohika at kaayusan. Ngunit ng umagang iyon, isang elemento ng kaguluhan ang pumasok sa kanyang perpektong mundo. Mula sa kanyang glass-walled office sa pinakamataas na palapag, kitang-kita ni Thea ang pagdating ni Rico Alcaraz. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na lobby. Suot ang isang simpleng itim na t-shirt kupas na maong at isang pares ng work boots na tila nakakita na ng mas magagandang araw. Ang security guard sa desk ay nag-atubili. Tinitingnan si Rico mula ulo hanggang paa bago tumawag sa intercom. Ang mga empleyadong dumadaan ay napapatingin. Ang kanilang mga bulungan ay halos marinig kahit sa kinaroroonan ni Thea. Sa isang iglap, naramdaman ni Thea ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba ng isang taong nagdala ng isang ligaw na hayop sa isang sterile na laboratorio. Bahagi niya ang gustong bumaba at bigyan siya ng mas angkop na kasuotan. Ngunit ang isang mas malaking bahagi niya ay humanga sa paraan ng pagtayo ni Rico. Diretso ang likod, mataas ang noo. Walang bahid ng pagkailang na para bang ang buong mundo ang kailangang mag-adjust sa kanya, hindi ang kabaligtaran. Ilang minuto ang lumipas, pumasok na si Rico sa kanyang opisina. Dinala niya sa loob ang isang amoy na hindi pamilyar sa lugar na yon. Isang mahinang amoy ng araw at sariwang hangin na may halong bakal. Magandang umaga, bati ni Rico. Ang boses niya ay kalmado. Good morning, sagot ni Thea. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka. Mayroon lang akong gustong ipakilala sa'yo. Pinindot niya ang isang button sa kanyang telepono. Jules, can you come in for a moment?
Ang pinto ay bumukas halos kaagad at pumasok si Julian Jules Montemayor. Si Jules ang eksaktong kabaligtaran ni Rico. Nakasuot ito ng isang perpektong plansadong suit. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-view model at ang kanyang nangiti ay kasingkinang ng kanyang mamahaling relo. Siya ang kanang kamay ni Thea, ang COO ng kumpanya, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat. Jules, this is Rico Alcaraz, ang bago nating technical consultant. Pagpapakilala ni Thea, may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Rico, it's a pleasure. Inilahad ni Jules ang kanyang kamay. We've heard impressive things. Tinanggap ni Rico ang kamay. Napansin ni Thea na ang pagkakamay ay matatag. Marahil ay masyadong matatag. Ang ngiti ni Jules ay perpekto, ngunit tila hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mayroong isang mabilis na pagtatasa sa tingin ni Jules habang tinitingnan niya si Rico. Isang bagay na mabilis din nitong itinago sa likod ng kanyang corporate charm. Sana ay maging komportable ka dito sa amin, sabi ni Jules, bago bumaling kay Thea. Thea, I'll have his official ID and access pass ready by lunchtime. I'll ask my secretary to give him a tour of the main hangar. Thank you, Jules, sabi ni Thea. Pagkatapos umalis ni Rico kasama ang sekretarya ni Jules, nanatili si Jules sa loob ng opisina. Isinara niya ang pinto at ang magaan na atmosfera ay biglang bumigat. Thea, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa na at puno ng pag-aalala. I admire your instinct. I truly do. Pero sigurado ka ba dito? Sumandal si Thea sa kanyang upuan. Nakita ko ang ginawa niya, Jules. He's brilliant. Hindi ko tinatawaran ang kakayahan niya. Malumanay na sabi ni Jules, umupo sa upuang inupuan ni Rico kanina. Pero isipin mo ang reputasyon natin, ang mga kliyente natin. We are Valeriano Aerocorp. Nagtitiwala sila sa atin dahil sa ating mga standards, sa ating mga sertipikasyon. A man like him, a mechanic from a small town, he's a risk. Wala tayong background check sa kanya, walang records. Ang mga salita ni Jules ay parang maliliit na karayom. Bawat isa ay tumutusok sa isang parte ng isip ni Thea na pilit niyang isinasantabi. Ang kanyang lumang pag-iisip, ang kanyang pagiging mapanghuga. He saved my jet, Jules, and possibly a multi-million-dollar deal. Matatag na sagot ni Thea. Let's give him a chance. Ngumiti si Jules, isang nangiting nagpapahiwatig ng pag-unawa. Of course, you're the boss. I'm just looking out for you, for the company. As always, kalahating oras pa lang ang nakalilipas nang tumunog ang telepono ni Thea. Si Mr. De Guzman, ang head of maintenance, isang taong mahigit 30 taon na sa kumpanya at mahigpit na sumusunod sa mga patakaran. Ma'am Valeriano, sabi nito sa kabilang linya, bakas ang inis. Itong bago ninyong consultant, si Mr. Alcaraz, he's refusing to follow standard safety protocols. He's trying to bypass the 3-phase diagnostic scan on engine block C. Napapikit si Thea. Bakit daw? Sabi niya, sayang sa oras. Naririnig daw niya sa tunog na isang loose bearing lang ang problema. Ma'am, this is a serious breach of protocol. Paano kung magkamali siya? Okay, Mr. De Guzman, I'm on my way. Pagdating ni Thea sa hangar, naabutan niya ang isang maliit na komosyon. Si Rico ay may hawak na isang maliit na gamit, habang si De Guzman at ang dalawa nitong engineer ay nakatayo na parang mga gwardiya. Anong problema dito? Tanong ni Thea. Ma'am, I can fix this in 20 minutes, sabi ni Rico. Hindi man lang tumitingin kay De Guzman. Pero kung susundin ko ang protocol nila, aabutin tayo ng 4 na oras. Protocol is there for a reason, Mr. Alcaraz. For safety, for accountability. Giit ni De Guzman. Naramdaman ni Thea ang sakit ng ulo na namumuo. Ang mundo niya ng kaayusan at ang mundo ni Rico ng purong talento ay nagsisimula ng magbanggaan. Tumingin siya kay Rico, pagkatapos ay kay De Guzman. Huminga siya ng malalim at gumawa ng desisyon.
Let him work, Mr. De Guzman, sabi niya. I'll take full responsibility. Pagkatapos ng eksaktong 18 minuto, ang makina ay umaandar na ng perpekto. Bumalik si Thea sa kanyang opisina, pagod ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Tama ang kanyang desisyon. Si Rico ay isang henyo, isang magulo at hindi sumusunod sa patakaran, pero isang henyo pa rin. Habang iniisip niya iyon, isang notifikasyon ang lumitaw sa screen ng kanyang computer, isang bagong email. Walang subject. Ang sender ay isang string ng mga numero at letra na walang kahulugan. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ito. Walang nakasulat na kahit ano. Isang attachment lang, isang image file. Nag-alinlangan siya sandali bago ito i-click. Nang bumukas ang litrato, nanigas si Thea sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ay isang luma at medyo malabong litrato. Ngunit malinaw na malinaw kung sino ang nasa larawan. Isang mas batang Rico Alcaraz, ang kanyang mukha ay matigas at puno ng galit. At ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga henyong kamay, ay nakaposa sa kanyang likuran, hawak ng isang pulis. Ang katahimikan sa opisina ni Thea ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng isang jet engine. Nakatayo si Rico sa gitna ng malawak na sahig na gawa sa marmol. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagyayelo sa kanyang balat. Kanina lang, sa hangar, pakiramdam niya ay hari siya. Ang bawat tornilyo, bawat metro ng kawad, ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ngunit dito, sa loob ng kaharian ni Thea Valeriano, siya ay isang dayuhan, isang anomalya. Sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany, nakapatong ang cellphone ni Thea. Ang screen nito ay nakaharap sa kanya. Nakatitig sa kanya ang litrato ng isang multo mula sa nakaraan. Ang kanyang sarili, mas bata, mas payat, at puno ng galit na hindi kayang itago ng malabong kuha ng kamera. At ang mga kamay niya, nakaposas. Explain this, utos ni Thea. Ang boses niya ay walang emosyon, kasing lamig ng silid. Isang pamilyar na init ang umakyat sa dibdib ni Rico. Isang galit na matagal na niyang ibinaon. Gusto niyang tumalikod at umalis. Gusto niyang sabihin na wala itong karapatang hukayin ang nakaraan niya. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Thea, hindi paghuhusga ang nakita niya, kundi pagkalito. Isang tunay na pagnanais na umunawa. Huminga siya ng malalim. 10 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang boses niya ay magaspang. Namatay ang tatay ko. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung gaano kasakit iyon. Ang biglaang pagkawala ng kanyang idolo, ng kanyang guro, ng nag-iisang pamilya niya. Biglang gumuho ang mundo niya. Ang talyer na dati puno ng tawanan at mga aral ay naging isang tahimik na puntod. Naging magulo ako, pag-amin niya. Galit ako sa mundo. Isang gabi, nasa isang maliit na bar ako. Nagsimula ng gulo ang ilang lalaki. Binastos nila ang serbidora. Sinubukan kong umawat. Naalala niya ang kaguluhan. Ang basag na bote. Ang mga sigaw. Hindi siya ang nagsimula, pero siya ang pinakamalapit nang dumating ang mga pulis. Siya na may grasa sa ilalim ng kanyang mga kuko. At may luma at punit na damit. Laban sa mga anak mayaman na kayang magbayad ng piyansa. Walang naniwala sa akin. Dinala nila ako sa istasyon. Kinuha ang litratong yan. Nakalaya din ako kinabukasan dahil walang nagsampa ng kaso. Pero ang litrato, nanatili. Tumingin siya ng diretso kay Thea. Yan ang kwento. Walang ninakaw, walang sinaktan. Isang maling lugar, maling oras. Natapos ang kanyang kwento. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit iba na ito. Hindi na ito malamig at mapanghusga. Mayroon itong bigat ng isang katotohanang ibinahagi. Tumayo si Thea mula sa kanyang upuan. Lumakad siya palapit sa malaking bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba.
Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon siya. Ang maskara ng pagiging CEO ay nawala. Sa unang pagkakataon, ang nakita ni Rico ay si Thea lang. "I'm sorry," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. Ang dalawang salitang yun ay tumama kay Rico ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Walang sino man, maliban kay Mang Bert ang nagsabi niyon sa kanya. Ang lahat ay tumingin lang sa kanya ng may pagdududa. Ngunit siya, si Athena Valeriano, ang reyna sa kanyang toreng salamin, ay humingi ng tawad. "Gusto mo ba ng kape?" tanong nito. Tila nag-iiba ng usapan para pagaanin ang mabigat na pakiramdam. Nagulat si Rico. Okay. Sa pantry ng mga ehekutibo, sila lang ang tao. Sila ang gumawa ng sarili nilang kape. Isang bagay na malamang ay hindi ginagawa ni Thea sa araw-araw. Umupo sila sa isang maliit na mesa. Ang mamahaling suit ni Thea at ang luma niyang t-shirt ay tila hindi na mahalaga. "Ang tatay ko," sabi ni Thea, hinahalo ang kanyang kape. Lagi niyang sinasabi na ang tiwala ay parang makina. Kapag nasira, mahirap ayusin, pero hindi imposible. "Mahal mo talaga ang mga eroplano," sabi ni Rico. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. "Iyon ang buhay ko," sagot ni Thea. Ito ang pamana niya. Minsan, pakiramdam ko ay pasan ko ang buong bigat ng kumpanya sa aking mga balikat. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang bigat na dinadala nito. Ang presyon sa likod ng perpektong panlabas na anyo. Nagbahagi siya ng sarili niyang pangarap, ang pangarap na palaguin ang Alcaraz Technic, hindi para yumaman, kundi para ipagpatuloy ang pangalan ng kanyang ama. Nag-usap sila, hindi bilang CEO at consultant, kundi bilang dalawang taong parehong may minanang pangarap at pasanin. Naramdaman ni Rico ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang koneksyon, isang pag-unawa, at sa paraan ng pagtingin nito sa kanya habang siya'y nagsasalita, mayroong isang bagay doon. Isang kislap ng paghanga na nagpatibok ng kaunti sa kanyang puso. Kinahapunan, habang ginagawa ni Rico ang kanyang routine inspection sa main hangar, ang magandang pakiramdam ay biglang naputol. Isang malakas na alarma ang umalingaw-ngaw. Isang pulang ilaw ang umikot sa itaas ng control panel para sa auxiliary power unit ng isang eroplanong nakaschedule para sa isang international flight. Dumating si Mr. De Guzman. Ang mukha ay galit na galit. "Alcaraz, ano ang ginawa mo? Kaka-check mo lang sa area na yan kanina." Tiningnan ni Rico ang readings. Critical malfunction. Isang bagay na imposible. Sigurado siyang perpekto ang lahat ng iwan niya ito. "Walang problema dyan kanina," mariing sabi ni Rico. "Pero may problema ngayon," sigaw ni De Guzman. "Ito ang sinasabi ko, Ma'am Valeriano." Lumingon ito kay Thea na kararating lang. Ang kanyang mga unconventional na pamamaraan, baka may nakaligtaan siya. Isang malaking kapahamakan sana ito kung hindi naagapan. Tiningnan ni Thea si Rico, pagkatapos ay si De Guzman. "Rico, may ideya ka ba kung ano ang nangyari?" "May nag-short circuit," sabi ni Rico habang binubuksan ng panel. At nakita niya, isang malagkit na mantsa ng natuyong kape sa ibabaw mismo ng isang sensitibong circuit board. Isang aksidenteng napakadaling mangyari o isang aksidenteng perpektong isinadya. "Kape," sabi niya. "May nakatapon ng kape dito." "Sino namang gagawa niyan?" tanong ni De Guzman. "Ikaw lang ang may access sa panel na yan ngayong hapon. Huminahon kayo." Matatag na sabi ni Thea, humaharang sa pagitan nilang dalawa. "I trust Rico. Kung sinabi niyang hindi niya kasalanan, naniniwala ako sa kanya. Mag-focus tayo sa pag-aayos nito." Nagpasalamat si Rico sa isip niya. Ngunit habang tumalikod si Thea para kausapin ang ibang staff, nahuli ng kanyang mga mata ang isang panandaliang pag-aalala sa mukha nito. Ipinagtanggol siya nito, oo.
Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Rico ang isang maliit na binhi ng pagdududa na itinanim ni Jules kaninang umaga. Gabi na nang makauwi si Rico sa kanyang talyer. Ang kanyang bahay, ang kanyang santuwaryo, ang ingay at politika sa Valeriano Aerocorp ay nakakapagod. Kailangan niya ang pamilyar na amoy ng langis at ang katahimikan. Habang nag-aayos ng mga lumang gamit ng kanyang ama, sa isang baul, may nahawakan siyang isang bagay na pamilyar. Isang maliit na kwaderno na balot sa katad. Ang journal ng kanyang ama. Ang lugar kung saan ito isinusulat ang lahat ng kanyang mga ideya, mga sketch at mga pangarap. Umupo si Rico at binuklat ito. Ang bawat pahina ay puno ng mga komplikadong disenyo at mga formula na siya lang ang nakakaintindi. Ito ang utak ng kanyang ama, nasa kanyang mga kamay. Ngiti at lungkot ang naramdaman niya. Binuklat niya hanggang sa huling pahina. Mayroong isang sulat kamay doon na iba ang itsura. Tila isinulat ng nagmamadali. Hindi ito isang disenyo, isa itong babala. 2 salita at isang pangalan lang ang nakasulat. Julian Montemayor, huwag magtiwala. Ang mga salitang iyon ay tumalon mula sa pahina at sinaksak si Rico sa dibdib. Julian Montemayor, huwag magtiwala. Paulit-ulit na binasa ni Rico ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang bawat letra ay tila isang sigaw mula sa nakaraan. Julian Montemayor, ang magiliw na so, ang kanang kamay ni Thea, ang taong nagbigay sa kanya ng isang perpektong ngiti at isang matatag na pakikipagkamay kaninang umaga. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Jules, ang aksidenteng pagkatapon ng kape sa hangar, ang email na may litrato niya na nakaposas, ang lahat ng maliliit na bagay na tila walang koneksyon ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na sentro. Si Julian, isinara niya ang kwaderno, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Imposible! Paano? Paano nakilala ng kanyang simpleng ama ang isang makapangyarihang tao tulad ni Jules Montemayor? Muli niyang binuksan ang journal. Sa pagkakataong ito, hindi na para sa nostalgia, kundi para sa isang desperadong paghahanap. Binuklat niya ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay hindi na tinitingnan ang mga disenyo bilang mga obra maestra, kundi bilang mga posibleng ebidensya. At doon niya nakita isang sketch ng isang revolutionary rotary engine. Ang disenyo ay pamilyar, napakapamilyar. Nakita na niya ito dati. Sa isang presentasyon sa website ng Valeriano Aerocorp, ang VCOR engine, ang teknolohiyang nagpasikat sa kumpanya 5 taon na ang nakalipas. Ang proyektong personal na pinamunuan ni Julian Montemayor. Napatayo si Rico. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi maari. Binuklat niya ulit. Isa pang disenyo, isang cooling system na gumagamit ng liquid hydrogen. Ito ang eksaktong teknolohiya na ginagamit sa mga bagong cargo plane ng Valeriano. Isa-isa. Nakita niya ang mga piraso ng henyo ng kanyang ama, hindi bilang mga konsepto, kundi bilang mga aktwal na produkto na nagpapayaman sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Ang galit na naramdaman niya noong namatay ang kanyang ama ay bumalik. 10 beses na mas malakas. Hindi lang pala ito basta pagkamatay. Ito ay isang pagnanakaw. Ang buong buhay ng kanyang ama, ang kanyang legacy, ay ninakaw at inangkin ng ibang tao. Naalala niya ang mga huling buwan ng kanyang ama, ang pagiging malungkot nito, ang mga gabing hindi ito makatulog, ang mga bulong nito tungkol sa isang kasosyo na tumalikod sa kanya, isang ahas na pinagkatiwalaan niya. Siya pala yun, bulong ni Rico sa hangin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Siya pala ang ahas.
Kinabukasan, pumasok si Rico sa Valeriano Aerocorp na may ibang bigat sa kanyang mga balikat. Hindi na siya ang mekanikong sinusubukang patunayan ang kanyang sarili. Isa na siyang anak na naghahanap ng hustisya. Hindi niya pinansin ang mga bati ng mga empleyado. Ang kanyang mga mata ay may iisang target. Dumiretso siya sa records department ng kumpanya, isang lugar na malamig at puno ng mga bakal na filing cabinet. Kailangan kong makita ang mga lumang R&D files, sabi niya sa babaeng namamahala, ginagamit ang autoridad na ibinigay sa kanya ni Thea. Partikular na ang mga proyekto mula 15 taon na ang nakalipas. Sa una, nag-atubili ang babae, ngunit isang tawag kay Thea ang nagbigay sa kanya ng access. Sa loob ng ilang oras, nilunod ni Rico ang kanyang sarili sa mga lumang dokumento, mga kontrata, at mga technical report. Hinanap niya ang anumang koneksyon, anumang bakas. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles na halos inaagiw na, nakita niya ito. Isang deed of assignment, ang paglipat ng mga karapatan sa teknolohiya mula sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya na tinatawag na Nestor Innovations patungo sa Valeriano Aerocorp. Ang presyo ng pagbili ay isang halagang nakakainsulto sa kababa. At sa ilalim ng kontrata, 2 pirma. Ang isa ay sa kanyang ama, si Nestor Alcaraz. Ang isa pa, bilang kinatawan ng Valeriano Aerocorp, ay kay Julian Montemayor. Hindi pa yon ang pinakamasakit. Sa likod ng kontrata, mayroong isang litrato na nakakabit. Isang litrato mula sa isang maliit na press event para sa pag-anunsyo ng partnership. Isang mas batang Nestor Alcaraz, ang mga mata ay puno ng pag-asa, nakikipagkamay sa isang mas batang Julian Montemayor na may ngiting ahas sa kanyang mga labi. Iyon na ang huling patunay na kailangan niya. Isinara niya ang folder. Ang galit sa kanyang puso ay naging isang matigas at malamig na determinasyon. Kailangan niyang kausapin si Thea. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Pumasok siya sa opisina ni Thea nang hindi na kumakatok. Nakaupo ito sa kanyang mesa, abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Tumingala ito, nagulat sa kanyang biglaang pagpasok. Rico? May problema ba? Hindi sumagot si Rico. Naglakad siya papalapit sa mesa nito. Dahan-dahan, inilapag niya ang kwaderno ng kanyang ama sa ibabaw ng makintab na kahoy. Pagkatapos, inilapag niya sa tabi nito ang folder na naglalaman ng kontrata at ng litrato. Tumingin si Thea mula sa mga dokumento patungo sa mukha ni Rico. Nakita nito ang apoy sa kanyang mga mata. Nakita nito ang sakit. Nagsalita si Rico. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pinaghalong pighati at galit. Sabihin mo sa akin, Thea, sino ang tunay na magnanakaw dito? Ang tanong ni Rico ay bumagsak sa gitna ng malamig at tahimik na opisina ni Thea na parang isang bomba. Sino ang tunay na magnanakaw dito? Nakatitig si Thea sa mga bagay na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang lumang kwaderno na puno ng mga henyong disenyo, ang opisyal na folder ng Valeriano Aerocorp, at ang litrato. Isang litrato ng 2 lalaki, ang isa ay ang ama ni Rico. Ang isa ay ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Isang malakas na pagtanggi na umakyat mula sa kanyang tiyan. Imposible. Si Jules na tumayo sa tabi niya noong namatay ang kanyang ama. Si Jules na tinulungan siyang buuin muli ang kumpanya. Si Jules na kanyang matalik na kaibigan. Rico, hindi ko maintindihan, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ito ay isang legal na dokumento. Mayroong partnership. Binili ng kumpanya ang teknolohiya. Binili? Tumawa si Rico. Isang tawang walang kagalakan. Tingnan mo ang halaga, Thea. Ang halagang yon ay hindi man lang sapat para ipambayad sa materyales na ginamit ng tatay ko. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa para sa barya? Hindi.
Nilinlang siya. Ang intensidad sa mga mata ni Rico ay nakakatakot. Ngunit sa likod ng galit, nakita ni Thea ang malalim na sakit, ang sakit ng isang anak na nadiskubre ang isang matagal ng kataksilan. Kakausapin ko si Jules, sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay mas matatag na. Kailangan nating marinig ang panig niya. Sige, sabi ni Rico. Ang mga mata ay nanlilisik. Gusto kong marinig kung paano niya ipapaliwanag ang pagsira sa buhay ng tatay ko. Pagkaalis ni Rico, tinawagan ni Thea si Jules. Ang pagtibok ng kanyang puso ay hindi normal. Bahagi niya ang gustong maniwala kay Rico. Ang kanyang instinct, ang parehong instinct na nagsabi sa kanyang kunin si Rico sa Subic, ay sumisigaw na mayroong katotohanan sa sinasabi nito. Ngunit ang kanyang lohika, ang kanyang mga taon ng pagkakaibigan at pagtitiwala kay Jules ay nagsasabing ito ay isang malaking pagkakamali. Pumasok si Jules sa kanyang opisina, may dalang ngiti. Thea, may kailangan ka? Inilapag ni Thea ang folder sa harap niya. Ano ito, Jules? Nawala ang nangiti ni Jules nang makita niya ang mga dokumento. Napalitan ito ng isang malungkot na ekspresyon. Umupo siya, tila biglang bumigat ang kanyang mga balikat. Natatandaan ko si Nestor, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. He was a genius, Thea. Isang tunay na henyo. Pero he was unstable. May mga problema siya sa pera, sa pag-iisip. Gusto ko siyang tulungan. Ang partnership na ito ang paraan ko para subukang isalba siya. Ang kwento ni Jules ay perpekto. Bawat detalye ay kapani-paniwala. Kinuwento niya kung paano naging erratic si Nestor, kung paano nito ibinenta ang teknolohiya ng legal, at pagkatapos ay nagsisi at sinubukan pang mangikil sa kumpanya. Kinuwento niya kung paano niya sinubukang protektahan ang pangalan ni Nestor at ang reputasyon ng Valeriano Aerocorp. Nalulungkot ako na nalaman ito ni Rico sa ganitong paraan. Pagtatapos ni Jules, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Mabigat ang pinagdaanan ng pamilya nila. Siguro, mas madali para sa kanya na manisisi ng iba kaysa tanggapin ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Nakinig si Thea sa bawat salita. At habang siya'y nakikinig, ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Ang kwento ni Jules ay may saysay. Ito ay lohikal. Ito ay umaangkop sa lahat ng alam niya tungkol sa corporate world. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Rico ay totoo. Ang babala sa kwaderno ng kanyang ama ay totoo. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang isip o ang kanyang puso? Habang siya ay nalulunod sa kanyang pagkalito, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Mr. Davis, ang head of security. Ang kanyang boses ay kagyat at seryoso. Ma'am Valeriano, kailangan niyo pong pumunta sa security office. Agad-agad. Pagdating ni Thea, ang pakiramdam niya ay tila nanonood siya ng isang eksena sa pelikula. Nakaupo sa harap ng isang monitor si Mr. Davis at dalawang iba pang investigador. Sa screen, ipinapakita ang mga natuklasan mula sa investigasyon tungkol sa pagkasira ng kanyang private jet sa Subic, ang insidenteng nagdala kay Rico sa kanyang buhay. Hindi ito aksidente, ma'am, sabi ni Mr. Davis. Ang kanyang mukha ay seryoso. It was sabotage. Ipinakita nila sa kanya ang ebidensya. Isang maliit na device na sadyang inilagay para magdulot ng overheating. Isang wire na sadyang pinutol. Malinaw na mayroong intensyon na ibagsak ang eroplano o kahit man lang ay magdulot ng malaking pinsala. Pagkatapos, ipinakita nila sa kanya ang pinakamasakit na ebidensya. Isang security footage na medyo malabo, kuha mula sa isang kamera sa perimeter ng airport. Ipinapakita nito ang isang lalaking may kaparehong build at taas ni Rico, na palihim na lumalapit sa eroplano noong gabi bago ang kanyang flight. At ang pinakahuli, isang financial record na nagpapakita ng isang malaking cash deposit
sa isang bank account. Isang bank account na nakapangalan kay Ricardo Alcaraz. Ang pera ay galing sa isang shell corporation na may koneksyon sa ating pinakamalaking kakumpetensya. Paliwanag ni Davis. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang tao. Gumuho ang mundo ni Thea. Ang lahat ng pagdududa na pilit niyang iwinaksi ay bumalik na parang isang dambuhalang alon. Si Rico, ang kanyang nakaraan, ang kanyang galit sa mga mayayaman. Posible kayang ang lahat ng ito ay isang plano? Isang plano para makapasok sa kanyang kumpanya? Isang plano para sa paghihiganti? Tinawag niya si Rico sa kanyang opisina. Pagpasok ni Rico, ang mga mata nito ay naghahanap ng kasagutan tungkol sa kanyang ama. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang pader ng yelo. Nakaupo si Thea sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Ang init at koneksyon na naramdaman nila sa pantry kanina ay ganap na nawala. Inilapag ni Thea ang investigation report sa mesa. Tiningnan ito ni Rico, ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkalito, na dahan-dahang napalitan ng pangingilabot habang binabasa niya ang mga akusasyon. Hindi! Bulong niya. Hindi ako to. Thea, hindi ko ito magagawa. Ito ay isang setup. Tumingin siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nagmamakaawa na maniwala ito. Si Jules, siya ang may gawa nito. Sinusubukan niya akong tanggalin. Ngunit ang nakita ni Thea ay hindi na isang taong nasasaktan. Ang nakita niya ay isang taong desperado. Ang kanyang isip na sinanay sa lohika at ebidensya ay nanaig. Ang folder sa kanyang mesa ay isang katotohanan. Ang kwaderno ni Rico ay isang kwento. Tumayo siya. Ang kanyang puso ay kasing bigat ng tingga. Tiningnan niya si Rico. Hindi na bilang isang henyo o isang posibleng kaibigan, kundi bilang isang panganib. Isang banta sa lahat ng pinaghirapan niya. Alinsunod sa patakaran ng kumpanya, sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay at mekanikal. Suspendido ka. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakita niya ang pagkasira sa mga mata ni Rico, ang pagkabigla, ang sakit ng pagtataksil. Iwanan mo ang ID mo sa security. Ang paglalakbay pabalik sa Subic ay isang malabong alaala para kay Rico. Hindi niya matandaan kung paano siya nakasakay ng bus. Hindi niya matandaan ang mga tanawin na kanyang nadaanan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng mga salita ni Thea sa kanyang isipan. Suspendido ka. Iwanan mo ang ID mo sa security. Ang mga salitang iyon na sinabi sa isang boses na kasing lamig ng bakal ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Parang isang sampal, isang suntok sa tiyan, isang patalim na bumaon ng malalim sa kanyang likod. Pinagkatiwalaan niya ito. Sa loob ng maikling panahon na yon sa pantry, sa gitna ng usapan nila tungkol sa kape at mga pangarap, naramdaman niya ang isang bagay na totoo. Nakita niya ang babae sa likod ng CEO. At sa isang sandali ng kahinaan, hinayaan niyang bumaba ang kanyang pader. Isang malaking pagkakamali. Pagdating niya sa kanyang talyer, ang pamilyar na amoy ng langis at metal ay hindi na nagbigay ng kapanatagan. Sa halip, ito ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Isang paalala na dito siya nabibilang sa mundo ng grasa at kalawang, malayo sa makintab na mundo ng mga Valeriano. Inihagis niya ang kanyang bag sa isang sulok. Sinipa niya ang isang lata na walang laman. Ang galit at sakit ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib, naghahanap ng mapagbubuntunan, ngunit walang tao doon. Siya lang at ang mga multo ng nakaraan. Naramdaman niya ang pagkabata. Ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan. Ganito rin ang naramdaman niya noong namatay ang kanyang ama. Mag-isa, naguguluhan, at pinagtaksilan ng mundo. Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang gabi. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya sa dilim,
Nakatitig sa mga gamit ng kanyang ama, ang kuwaderno ay nakabukas sa kanyang kandungan. Isang hapon, habang nakaupo siya roon, isang makintab na itim na kotse ang huminto sa harap ng kanyang talyer. Bumaba mula rito si Julian Montemayor. Nakasuot pa rin ito ng perpektong suit, ngunit wala na ang kanyang palakaibigang ngiti. Pumasok ito sa talyer. Ang kanyang mamahaling sapatos, nakatad, ay maingat na umiiwas sa mga mantsa ng langis sa sahig. "Alcaraz," sabi nito. Ang boses ay walang anumang bahid ng awa. Tumingala si Rico. Ang mga mata niya ay pula sa kakulangan ng tulog. "Alam kong mahirap ang sitwasyon," sabi ni Jules, "at gusto kong tumulong." May inilabas siyang isang sobre mula sa loob ng kanyang coat. Isang makapal na sobre. Inilapag niya ito sa mesang nasa pagitan nila. "Consider this a severance pay. Isang tulong para makapagsimula ka ulit. Siguro sa Cebu o sa Davao. Kahit saan, basta malayo dito." Hindi gumalaw si Rico. Nakatitig lang siya sa sobre. "Kalimutan mo na ang Valeriano Aerocorp," patuloy ni Jules. "Kalimutan mo na si Thea. Kalimutan mo na ang tungkol sa tatay mo. Minsan, mas mabuting ibaon na lang sa limot ang nakaraan." Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-click sa isip ni Rico. Ang kalmadong pagbabanta sa boses ni Jules. Ang alok na suhol. Ito ay isang pag-amin. Isang tahimik na pag-amin sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Dahan-dahang tumayo si Rico. Dinampot niya ang sobre. Naramdaman niya ang kapal ng pera sa loob. Sapat na siguro ito para bumili ng bagong buhay. Isang buhay na walang mga multo. Pagkatapos, sa harap mismo ni Jules, pinunit niya ang sobre sa gitna. Ang mga piraso ng pera ay lumipad na parang confetti sa maruming sahig. "Hindi mabibili ng pera mo ang katahimikan ko," sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagong determinasyon. Ang mukha ni Jules ay nagdilim. "You're making a big mistake, Alcaraz." "Ang malaking pagkakamali ay ang pagpunta mo dito," sagot ni Rico. "Ngayon, sigurado na ako." Pagkaalis ni Jules, ang pakiramdam ng pagiging biktima ay nawala kay Rico. Napalitan ito ng isang matinding layunin. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay para sa kanyang ama, para sa katarungan. Kailangan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Kailangan niyang ilantad si Jules. Ngunit paano? Lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Sinimulan niyang linisin ang talyer. Isang paraan para linisin din ang kanyang isip. Habang inaayos niya ang mga lumang gamit sa aparador ng kanyang ama, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang jacket. Isang maliit at kinakalawang na susi. Nakatali dito ang isang maliit na piraso ng papel. Ang sulat ay halos kupas na. Nakasulat dito ang pangalan ng isang maliit na rural bank sa kabilang bayan at isang serye ng mga numero. Tinitigan ni Rico ang susi. Ang kanyang ama ay isang simpleng tao. Wala silang maraming pera. Bakit siya magkakaroon ng isang susi sa isang safety deposit box? Habang hawak niya ang malamig na metal, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang pag-uusap nila ng kanyang ama, ilang linggo bago ito namatay. "Anak, tandaan mo," sabi nito, habang nag-aayos sila ng isang makina. "Ang pinakamahalagang blueprint ay hindi palaging nasa papel. Minsan, kailangan mong itago sa isang lugar kung saan walang sino man ang mag-iisip na maghanap." Sa sandaling iyon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Rico. Isang pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Ito na marahil iyon. Ang blueprint, ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Kinabukasan, nagpunta si Rico sa bangko. Ang gusali ay lumana. Ang pintura ay natutuklap na. Kinakabahan siyang lumapit sa teller. "Gusto ko sanang i-access ang isang safety deposit box," sabi niya. Ipinakita ang susi. Tiningnan ng babaeng teller ang susi. Pagkatapos ay ang kanyang computer.
Ang box na ito po ay nakapangalan kay Mr. Nestor Alcaraz at ayon sa aming record, mahigit 15 taon na itong hindi nabubuksan. Tumingin ito sa kanya. Kailangan po namin ng legal na dokumento tulad ng isang last will o isang special power of attorney para patunayan na may karapatan kayong buksan ito. Napabagsak ang mga balikat ni Rico. Wala siya ng mga yon. Ang tanging meron siya ay ang susi at ang kanyang pangalan. Nang gabing iyon, umupo siyang muli sa dilim ng kanyang talyer. Hawak ang susi. Napakalapit na niya. Ang katotohanan ay nasa kabilang pader lang, nakakandado, at wala siyang paraan para buksan ito. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong may kapangyarihan. Isang taong may koneksyon sa batas. Ang masaklap, ang tanging taong naiisip niya na may kakayahang gawin iyon ay ang taong tumalikod sa kanya. Lumipas ang mga araw, ngunit ang katahimikan sa Valeriano Aerocorp ay hindi nagdulot ng kapayapaan sa puso ni Thea. Ang problema ay wala na. Si Rico Alcaraz ay suspendido. Ang kumpanya ay ligtas. Ang lahat ay bumalik na sa normal. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Rico sa huling sandaling iyon. Ang pagtataka, ang sakit, ang purong pagtataksil. Ito ay isang setup. Si Jules ang may gawa nito. Ang mga salitang yon ay bumabalik sa kanya na parang isang sirang plaka. Pilit niyang iwinawaksi, sinasabi sa sarili na ang ebidensya ay malinaw. Ang lohika ay hindi nagsisinungaling. Ngunit mayroong isang maliit na tinig sa kanyang kalooban. Isang instinct na hindi mapatahimik na nagsasabing may mali. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, dumaan sa tapat ng kanyang opisina si Jules, abala sa isang tawag sa kanyang cellphone. Ang pinto ng opisina ni Thea ay bahagyang nakabukas at narinig niya ang isang piraso ng pag-uusap. "Everything is under control," sabi ni Jules sa malumanay na boses. "The boy is out of the picture. Walang dapat ipag-alala." Saglit na napahinto si Thea. The boy. Ang paraan ng pagkakasabi ni Jules ay may halong pangmamaliit na tila si Rico ay isang insekto lamang na kanyang tinapakan. Isang bagay sa tono nito ang nagdulot ng malamig na kaba sa kanya. Pag-alis ni Jules, umupo si Thea sa kanyang mesa, ngunit ang kanyang isip ay hindi na mapakali. Hindi na niya ito maaaring ipagwalang bahala. Ang pagdududa, na dati isang maliit na binhi lamang, ay nagsisimula ng mag-ugat. Naalala niya ang sinabi ni Rico tungkol sa kanyang ama, ang kwaderno, ang kontrata. Sa ilalim ng dahilan ng pag-archive, hiniling niya ang lahat ng mga lumang R&D files na may kaugnayan sa Nestor Innovations. Sa kanyang computer, mag-isa niyang sinuri ang bawat dokumento. Sa unang tingin, lahat ay mukhang legal at maayos. Ngunit habang tinititigan niya ng mas matagal, napansin niya ang mga maliit na bagay. Ang mga petsa sa kontrata ay tila minadali. Ang mga ulat sa pag-unlad ng proyekto, pagkatapos ng pagbili, ay halos eksaktong kopya ng mga tala sa kwaderno ni Nestor. At ang budget para sa R&D sa taong yon ay tumaas ng hindi maipaliwanag. Ngunit ang nakalistang acquisition cost para sa teknolohiya ni Nestor ay kakarampot. Hindi ito isang smoking gun, ngunit ito ay mga bitak. Mga maliliit na bitak sa perpektong larawan na ipininta ni Jules. Gabi na. Ang buong gusali ay tahimik na, maliban sa mahinang ugong ng air conditioning. Nag-iisa si Thea, ngunit hindi siya umuwi. Sa halip, bumaba siya sa security office. "Gusto kong makita ang lahat ng raw footage mula sa Subic Airport," sabi niya sa night shift guard. Lahat ng anggulo, walang putol. Sa loob ng madilim na control room, umupo siya sa harap ng isang pader ng mga monitor. Una niyang pinanood ang edited na bersyon na ipinakita sa kanya ni Mr. Davies, ang malabong kuha ng isang lalaking kamukha ni Rico. Malinaw, simple, madaling paniwalaan. Pagkatapos, hiniling niya ang orihinal na kopya, ang uncut version. Oras ang lumipas.
Paulit-ulit niyang pinanood ang bawat segundo. Halos sumuko na siya. Ngunit pagkatapos, sa ikaapat na panonood, nahagip ito ng kanyang mga mata. Isang detalye na napakaliit, napakabilis, na madaling makaligtaan kung hindi mo ito hahanapin. Bago pa dumating ang lalaking kamukha ni Rico, may isa pang anino na gumalaw sa gilid ng kamera. Hindi makita ang mukha, ngunit nakita niya ang isang bagay na kumislap, isang mamahaling relo na nag-reflect sa ilaw ng poste, isang relong katulad ng palaging suot ni Jules, at ang sapatos. Kahit sa dilim, nakilala niya ang eleganteng hugis ng mga Italianong sapatos na katad na paborito ni Jules. Hindi ito matibay na ebidensya, ngunit para kay Thea, ito ay sapat na. Ang tiwala niya kay Jules ay nabasag. Ang tiwala niya sa kanyang sariling security team ay gumuho. Kung mayroon mang konspirasyon, hindi niya ito malulutas gamit ang mga opisyal na pamamaraan. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-log in sa isang encrypted messaging app. Nag-type siya ng isang pangalan mula sa kanyang nakaraan, isang pangalan na hindi na niya inaakalang tatawagan niya ulit. Isang security consultant na dalubhasa sa pagkuha ng impormasyon na ayaw ipakita ng mga tao. Isang hacker, Thea. Ares, kailangan ko ng tulong mo. Ang tugon ay halos agaran. Ares, CEO. Long time no see. Ano ang maipaglilingkod ko sa Reyna? Thea. Walang biruan. This is serious. I need everything you can find on two people. Julian Montemayor and my head of security, a man named Michael Davies. Personal finances, bank records, offshore accounts, everything. Aries, that's a tall order and a dangerous one, may bayad. Thea, just name your price. Lumipas ang 24 na oras. Ang pinakamahabang 24 na oras sa buhay ni Thea. Pilit siyang umaktong normal. Ngumiti siya kay Jules sa meeting. Tinanguan niya si Mr. Davies sa hallway. Bawat ngiti ay parang isang kasinungalingan. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang madilim na opisina, isang notification ang tumunog sa kanyang laptop. Isang mensahe mula kay Ares. Ares, check your encrypted email. You owe me big time. Be careful, Queen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang email. Mayroon itong isang file, protektado ng password. Inilagay niya ang code na ibinigay ni Ares. Bumukas ang file at ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nandoon ang lahat. Isang listahan ng mga bank transfer mula sa isang hindi rehistradong account sa Cayman Islands, isang account na maingat na naitrace pabalik kay Julian Montemayor, papunta sa isang lokal na bank account. Ang may-ari ng account, si Michael Davies. Ang mga petsa ng transfer, isang araw pagkatapos ng insidente sa Subic. At isa pa, noong araw mismo na nadiskubre nila ang financial records na nagdidiin kay Rico. Ang katotohanan ay mas sahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito isang setup. Ito ay isang malawak at kalkuladong konspirasyon. At ang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang katotohanan ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Thea. Hawak niya ang ebidensya, ang digital na bakas ng pagkakanulo ni Jules. Ngunit ang kaalaman ay hindi kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ito ay isang pasanin. Isang mapanganib na sikreto. Ano ang susunod niyang gagawin? Hindi siya maaaring basta-basta na lang maglakad papunta sa pulisya. Si Jules ay hindi isang simpleng empleyado. Ang kanyang mga galamay ay malalim at malawak. Sa loob ng industriya, ang isang maling galaw ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng lahat ng pinaghirapan niya. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kanyang unang hakbang, inunahan na siya ni Jules. Kinabukasan, sumabog ang balita na parang isang bombang nuklear.
Nagsimula ito bilang isang bulungan sa mga business news channel, pagkatapos ay naging headline sa bawat pangunahing news outlet. Valeriano Aerocorp, biktima ng corporate espionage. Sensitibong blueprints ang bagong hypersonic engine na KAW. Suspect, kinilala, isang disgruntled na mekaniko. Ang cellphone niya ni Thea ay halos sumabog sa dami ng mga tawag at mensahe. Ang kanyang mga board member, ang kanyang mga investor, ang media, lahat sila ay humihingi ng sagot. Tumakbo siya papunta sa executive conference room. Nandoon na ang lahat, nagkakagulo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Jules Montemayor. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at determinasyon. Thea, salamat at nakarating ka, sabi niya, na para bang siya ang may kontrol sa sitwasyon. This is a nightmare, a direct attack on our company. Inilatag niya ang ebidensya sa mesa. Mga log ng server na nagpapakita ng isang unauthorized download mula sa isang internal IP address. Isang IP address na nakatrace sa computer na ginamit ni Rico sa hangar. Isang pekeng email trail na nagpapakita ng komunikasyon sa pagitan ng isang dummy account at ng kanilang pinakamalaking kakumpetensya. At ang pinakahuli, isang kopya ng bank statement, ang parehong account kung saan idineposito ang pera para sa sabotage na nagpapakita ng panibagong mas malaking deposito. Ito ay isang obra maestra ng panlilinlang. Bawat ebidensya ay perpektong gawa-gawa, idinisenyo para walang sino man ang magduda, walang sino man maliban sa kanya. Nasaan si Rico? Tanong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pulisya ay papunta na sa Subic para arestuhin siya. Sagot ni Jules, ang kanyang mga mata ay puno ng huwad na lungkot. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito, Thea, matapos mong bigyan siya ng pagkakataon. I feel responsible. Hindi, bulong ni Thea, hindi niya ito magagawa. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa ingay ng silid. Ang lahat ay kumbinsido na. Ang kwento ay perpekto. Isang mahirap na mekaniko na may criminal record, binigyan ng pagkakataon, ngunit sa huli ay nagtaksil dahil sa pera. Simple, madaling paniwalaan. Habang nag-oorganisa si Jules ng isang press conference para pakalmahin ang mga investor, tumakas si Thea pabalik sa kanyang opisina. Ikinandado niya ang pinto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Huli na ang lahat. Nahulog siya sa bitag ni Jules. Ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pag-iingat ay nagbigay kay Jules ng sapat na oras upang gawin ang kanyang huling dagok. Siya mismo ang nagbigay ng armas na ginamit ni Jules laban kay Rico. Kung hindi niya sinuspinde si Rico, kung pinakinggan lang niya ito, hindi sana ito mangyayari. Binuksan niya ang TV. Ang balita ay nasa lahat ng channel. At doon, nakita niya ito. Live footage mula sa Subic, ang Alcaraz technique na napapalibutan ng mga sasakyan ng media at pulis. Nakita niya si Rico na inilalabas mula sa kanyang talyer. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas na sa kanyang likuran. Sa pangalawang pagkakataon, sa kanyang buhay, ang kanyang muka ay hindi nagalit. Tulad ng sa lumang litrato, ito ay isang mukha ng ganap na pagkasuklam, pagod, talunan. Habang isinasakay siya sa kotse ng pulis, napapalibutan ng mga reporter na sumisigaw ng mga tanong na gawa niyang lumingon. Saglit siyang tumingin ng diretso sa isa sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa screen ng TV at tumusok ng diretso sa puso ni Thea. Hindi ako ang kriminal, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng desperasyon. Tanungin niyo si Julian Montemayor tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Ang hiyaw na yon ay isang bato na ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Ngunit huli na. Isinara na ang pinto ng kotse ng pulis at umalis na ito.
Nag-iwan ng alikabok at mga tanong na walang sagot. Sa kanyang opisina, napaluhod si Thea. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay parang isang bundok na dumagan sa kanya. Ang imahe ni Rico na nakaposas, ang desperadong sigaw nito, lahat ay dahil sa kanya, dahil sa kanyang pagdududa, dahil sa kanyang pagiging duwag. Si Jules ay hindi lang sumisira kay Rico, sinisira niya ang alaala ng ama nito. At siya, si Athena Valeriano, ang naging kasangkapan para mangyari ang lahat ng iyon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang perpektong kaharian, naramdaman ni Thea ang ganap na pagkatalo. Nawala ang lahat. Ang tiwala ni Rico, ang kanyang sariling integridad, ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng isang malaking iskandalo. At ang lalaking nasa likod ng lahat ng ito ay kasalukuyang nagsasalita sa harap ng media, nagpapanggap na isang bayani. Nakaluhod si Thea sa malamig na sahig ng kanyang opisina. Ang mga salita ni Rico ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Tanungin niyo si Julian Montemayor tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Pagkamatay? Hindi pagnanakaw, hindi pandaraya, pagkamatay. Ang salitang iyon ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Bigla niyang naalala ang kanyang ama, ilang buwan bago ito pumanaw dahil sa atake sa puso. Ang kanyang ama ay palaging isang maingat na tao, halos paranoid. Ngunit sa mga huling araw nito, may kakaibang takot sa mga mata nito. Thea anak, bulong nito sa kanya isang gabi, habang nagkakape sila. Sa mundong ito, ang pinakamalaking panganib ay hindi nanggagaling sa kaaway na nasa harapan mo, kundi sa taong nasa tabi mo. Laging kang maghanda ng pangontra. Pangontra! Bulong ni Thea sa hangin. Isang contingency plan. Isang kislap ng kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang pagkalumpo dahil sa pagkakasala ay napalitan ng isang desperadong, nag-aalab na pag-asa. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, nilagpasan ng kanyang nagtatakang sekretarya. Hindi siya sumakay sa elevator. Ginamit niya ang hagdanan, bumaba ng 2 palapag hanggang sa marating niya ang isang pasilyo na bihirang daanan ng tao. Sa dulo nito ay isang pinto. Ang lumang opisina ng kanyang ama. Hindi ito ginagalaw simula nang ito'y pumanaw. Isang uri ng shrine na pilit niyang iniiwasan. Ngunit ngayon, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Ang amoy ng lumang papel at ng paboritong tabako ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya. Maalikabok, tahimik. Saan? Saan niya ilalagay ang isang pangontra? Nagsimula siyang maghalughog na parang isang baliw. Binuksan niya ang bawat drawer, inihagis ang mga lumang papeles sa sahig. Tiningnan niya sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga bookshelf. Wala. Ang pag-asa na kanyang naramdaman ay nagsimulang maglaho. Napapalitan ng pamilyar na bigat ng kabiguan. Napaupo siya sa upuan ng kanyang ama, pagod at malapit ng sumuko. At doon, napatingin siya sa pader sa kanyang harapan. Nakasabit doon ang isang painting, isang larawan ng dalampasigan ng Subic na ipininta ng kanyang ina. Ito ang paboritong painting ng kanyang ama. Hindi niya ito pinagalaw. Isang bagay sa isip niya ang nagsabing, tingnan itong mabuti. Tumayo siya at hinawakan ang frame. Bahagya niya itong ginalaw at narinig niya ito. Isang mahinang click. Sa likod ng painting, nakatago sa pader, ay isang maliit na bakal na pinto. Isang safe. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitingnan niya ang combination lock. Anong numero? Anong code ang gagamitin ng kanyang ama na hindi malilimutan? Sinubukan niya ang birthday ng kanyang ama. Mali. Ang anibersaryo nila ng kanyang ina. Mali. Ang petsa kung kailan itinatag ang Valeriano Aerocorp. Mali. Napapikit siya. Pilit na inaalala ang kanyang ama. Ano ang pinakamahalaga sa kanya? Ang kanyang ina. Dahan-dahan, inilagay niya ang kaarawan ng kanyang ina
081565. Isang malakas na click ang umaling-awngaw sa tahimik na silid. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, mayroon lamang 2 bagay. Isang nakatuping sulat at isang maliit, itim na USB flash drive. Kinuha niya ang mga ito, ang kanyang puso ay dumadagundong. Binuksan niya muna ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama, medyo nanginginig. Anak kong Thea, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ibig sabihin ay nagpakita na ng tunay na kulay si Julian. Patawarin mo ako, anak, sa aking karuwagan. Nakita ko ang kadiliman sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Masyado na siyang makapangyarihan sa loob ng kumpanya. Kung lalabanan ko siya, sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Itong USB, ito ang aking pangontra. Ito ang katotohanan. Gamitin mo ito para itama ang aking mga pagkakamali. Maging matapang ka, Athena. Maging mas matapang kaysa sa akin. Nagmamahal, Papa. Ang mga luha ay tumulo. Mula sa mga mata ni Thea, bumabagsak sa lumang papel. Luha para sa kanyang duwag na ama. Luha para sa kanyang sariling pagkabulag. At luha para kay Rico. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Bumukas ang isang folder na may iisang pangalan. Julian. Sa loob, naroon ang lahat. May mga audio recording, mga lihim na pag-uusap sa pagitan ni Jules at ng mga kasabwat niya. Pinag-uusapan ang pagnanakaw sa mga disenyo ni Nestor. May mga original na financial statement na nagpapakita kung paano inilipat ni Jules ang pera ng kumpanya sa kanyang mga personal na account sa ibang bansa. At ang pinakahuli, isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay malabo. Tila kuha mula sa isang hidden camera na nakakabit sa dashboard ng kotse. Nakaupo sa driver's seat si Jules. Sa tabi niya ay isang lalaking hindi kilala ni Thea. Umiinom sila. Tila lasing na si Jules. Alam mo, sabi ni Jules sa video, ang kanyang pananalita ay malabo na. Lahat sila, tingin nila sa akin henyo. Ako daw ang nag-angat sa Valeriano. Pero ang totoo, ang tunay na henyo, si Nestor. Matigas ang ulo ng matandang yon. Ayaw ibenta sa tamang presyo. Kaya, kinailangan kong bigyan ng kaunting tulak. Tumawa si Jules, isang tawang nakakapangilabot. Isang maliit na problema lang sa preno, isang madulas na kalsada. Boom! Aksidente, walang ebidensya. At ang lahat ng kanyang mga pangarap, napunta sa akin. Nabitawan ni Thea ang laptop. Nahulog ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad. Ang tunog ng pagtawa ni Jules ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Hindi lang ito pagnanakaw. Hindi lang ito sabotage. Ito ay pagpatay. Malamig at kalkulado. Ang lahat ng takot na naramdaman ni Thea ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na kasing tigas ng bakal. Galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay matatag habang nag-dial siya ng numero. Hello, Attorney Robles. Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Siya ang pinuno ng legal department ng kumpanya. Ma'am Valeriano, may problema po ba? Magpatawag ka ng emergency board meeting. Utos ni Thea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin ng bakal na hindi pa naririnig ng abogado mula sa kanya dati. Pero ma'am, gabi na po. Ngayon din. Ang boardroom ng Valeriano Aerocorp ay parang isang arena. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany ay napapalibutan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng pag-aalala at pagkalito. Nakaupo sila sa gitna ng tensyon na halos mahahawakan sa sobrang kapal. At sa dulo ng mesa, nakaupo si Thea, kalmado, tahimik.
Isang reyna na naghihintay sa tamang sandali para gumalaw. Pumasok si Julian Montemayor sa silid. Hindi siya naglalakad. Siya ay tila lumulutang sa alon ng kanyang sariling tagumpay. Ang kanyang suit ay perpekto. Ang kanyang nangiti ay puno ng kumpiyansa. Naglakad siya na parang siya na ang nagmamay-ari ng lugar. Sa isang banda iyon ang nasa isip niya. Mga Ginoo, salamat sa pagdalo sa maikling notisya. Simula niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit may awtoridad. Nasa gitna tayo ng isang matinding krisis at sa mga panahong ganito, kailangan natin ng matatag na pamumuno. Tumingin siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pakikiramay. Thea, alam naming lahat kung gaano kabigat ito para sa'yo. Ang pagkakanulo na ito, resulta ng isang kahinaan sa paghatol. Ngunit huwag kang mag-alala. Nandito kami para suportahan ka. Ang board ay nag-usap na at para sa katatagan ng kumpanya, ako ay voluntaryong tatayo bilang pansamantalang CEO habang ikaw ay... Tapos ka na, Jules. Ang tanong ni Thea ay pumutol sa hangin na parang isang talim. Malamig. Matulis. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Tumayo siya. Walang bakas ng kahinaan sa kanyang mukha. Walang bakas ng pagkakasala. Ang tanging naroon ay isang matigas at hindi matinag na determinasyon. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papunta sa dulo ng mesa kung saan naroon ang malaking screen. Kinuha niya ang kanyang laptop. Isang click, dalawang click. Ikinonekta niya ito sa projector. Ano ito, Thea? Isang presentasyon? Tanong ni Jules. May halong pagkainis. Wala tayong oras para dito. Mayroon. Simpleng sagot ni Thea. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Pinindot niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang malabong video mula sa dashboard ng kotse. Nagsimulang magbulungan ang mga board member, nagtataka. Ang mukha ni Jules ay nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa pagkalito. Pagkatapos, nagsalita ang lasing na si Jules sa video. Ang kanyang boses na pinalakas ng mga speaker sa boardroom ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Tunay na henyo, si Nestor. Matigas ang ulo ng matandang yon. Ayaw ibenta sa tamang presyo. Kaya, kinailangan kong bigyan ng kaunting tulak. Ang bulungan sa silid ay namatay. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay napako sa screen. Pagkatapos ay kay Jules, na ngayon ay namumutla na. At pagkatapos ay dumating ang huling dagok. Ang tawa ni Jules sa video. Ang kanyang pag-amin. Isang maliit na problema lang sa preno. Isang madulas na kalsada. Boom! Aksidente. Walang ebidensya. At ang lahat ng kanyang mga pangarap napunta sa akin. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa silid ay nakakabaliw. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Jules. That's a fake! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Edited yan. Isang paninira. Gawa-gawa lang yan ni Alcaraz. Tumingin siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit at takot. Ang maskara niya ay tuluyan ng natanggal. Ang nasa harapan nila ngayon ay hindi isang maginoong ehekutibo, kundi isang hayop na nakulong. Ikaw! Pinlano mo ito! You bitch! Susugurin sana niya si Thea, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama ang abogado ni Thea, si Attorney Robles. Ang kanilang pagdating ay kalmado ngunit may bigat ng hindi maiiwasang katapusan. Julian Montemayor, sabi ng isa sa mga pulis, ang boses ay matatag. Arestado ka para sa mga kasong corporate sabotage, industrial espionage. At sa pagpatay kay Nestor Alcaraz, sinubukan ni Jules na tumakbo patungo sa kabilang pinto, ngunit huli na ang lahat.
Hinawakan siya ng mga pulis. Nagpumigla siya. Sumigaw. Nagmura. Ang kanyang perpektong suit ay nagusot. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng mga taong dati humahanga sa kanya. Habang hinihila siya palabas, muling bumukas ang pinto. Nakatayo doon, si Rico. Malinis na ang kanyang damit. Wala na ang grasa. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagod mula sa mga araw na walang katarungan. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Thea sa gitna ng kaguluhan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, ang ingay ng silid ay nawala. Ang mga sigaw ni Jules, ang bulungan ng board, ang lahat ay naglaho. Ang tanging nakita ni Thea ay si Rico. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagod, at isang katanungan na hindi kailangan ng mga salita. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Nang mailabas na si Jules at ang mga pulis at unti-unting lumabas ang mga board member na hindi makapaniwala, naiwan silang dalawa ni Rico sa gitna ng tahimik na silid. Ang arena ay walang laman na. Ang laban ay tapos na. Tumalikod si Thea mula sa screen. Ang kanyang mga balikat ay tila gumaan mula sa isang bigat na matagal na niyang pinapasan, ngunit napalitan ng isa pa. Hinarap niya si Rico. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi nasabi. Rico, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong, basag sa emosyon. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay nanatili sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang katahimikan. Nakatayo si Rico, nakikinig. Narinig niya ang sinseridad sa boses ni Thea. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang mga sugat na dulot ng pagtataksil ay malalim. Ang pagpapatawad ay hindi isang switch na basta mo na lang bubuksan. Hindi ganoon kadali, Thea, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng sakit na hindi pa nawawala. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam, na ang buong mundo ay nakatingin sa'yo na parang ikaw ang kriminal, na ang taong nagsimula mong pagkatiwalaan ay siya pa ang unang tumalikod. Bawat salita niya ay parang isang sampal sa mukha ni Thea. Hindi siya umilag. Tinanggap niya ang lahat ng yon dahil alam niyang nararapat lang sa kanya. Alam ko, mahinang sagot ni Thea. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Alam kong walang sapat na salita para itama ang pagkakamali ko. Naging duwag ako. Hinayaan kong talunin ng pagdududa at ng lumang pag-iisip ko ang instinct ko. Ang puso ko. Patawad, Rico. Hindi dahil gusto kong gumaan ang pakiramdam ko, kundi dahil kailangan mong marinig. You deserved better. Naglakad siya palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan niya. Napakalapit na kaya niyang maramdaman ang init ng katawan nito. Inangat niya ang kanyang kamay. Nag-aatubili. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang braso nito. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Bulong niya. Hayaan mo akong ipakita sa'yo na natuto na ako. Naramdaman ni Rico ang panginginig ng kanyang kamay. Nakita niya ang kahinaan at katotohanan sa kanyang mga mata. Ang reyna ay bumaba na mula sa kanyang tore at sa kanyang harapan ay isang babaeng nasasaktan, nagsisisi at humihingi ng pangalawang pagkakataon. Dahan-dahan, tumango si Rico. Isang halos hindi mahahalata na tango. Ngunit para kay Thea, iyon ay sapat na. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa malawakang reforma sa loob ng Valeriano Aerocorp. Sa ilalim ng pamumuno ni Thea, ang kumpanya ay dumaan sa isang masusing paglilinis. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagtatatag ng isang bagong dibisyon. Isang dibisyon na nakatuon sa purong inobasyon, malayo sa corporate red tape. Ang pangalan nito, Alcaraz Innovations.
Sa isang maikling montage, makikita ang pagbabago. Si Rico, hindi na bilang isang consultant, kundi bilang pinuno ng sarili niyang departamento. Nakasuot siya ng malinis na polo shirt, ngunit ang mga manggas ay laging nakatupi, na para bang handa siyang madumihan anumang oras. Si Thea, madalas na bumababa mula sa kanyang opisina para bisitahin ang R&D lab, hindi bilang CEO, kundi bilang isang partner na may pagkamangha sa kanyang mga mata habang pinapanood niya si Rico at ang kanyang team na binubuhay ang mga disenyo mula sa lumang kwaderno ng kanyang ama. Nag-uusap sila, nagtatawanan, nagtatalo tungkol sa mga technical specs. Sa bawat araw na lumilipas, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Ang tiwala ay dahan-dahang itinayong muli. Mas matibay kaysa dati. Isang araw, nakatayo sila sa hangar. Sa harap nila ay ang parehong private jet na nagsimula ng lahat. Ngunit iba na ito, mas makintab. At sa ilalim ng pakpak nito, merong isang bagong logo. Isang maliit na agila na may mga letrang AI sa gitna. Alcaraz Innovations. Handa na siya, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang unang prototype ng Nestor Y engine. Mas mabilis, mas tahimik, mas matipid sa gasolina. Ito ang pangarap niya. Ang pangarap ninyo? Pagtatama ni Thea, isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Rico. Lumipad sila. Walang piloto. Si Rico ang nasa kontrol. Habang umaakyat sila sa mga ulap, ang Subic Bay ay naging isang maliit na tuldok sa ibaba. Ang katahimikan sa loob ng eroplano ay perpekto. Nang marating nila ang pinakamataas na altitude at ang araw ay nagsisimula nang lumubog sa abot-tanaw, pinatay ni Rico ang autopilot. Humarap siya kay Thea. Ang kulay kahel na sinag ng dapit hapon ay pumasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Thea, simula niya. Sinimulan natin ang lahat sa eroplanong ito, sa pagitan ng langit at lupa. Ikaw, ang reyna sa iyong palasyo. At ako, ang mekaniko sa aking talyer. Ipinakita mo sa akin na posible palang magtiwala ulit at sana na ipakita ko sa iyo na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang damit o diploma. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may malaking diamante. Ito ay isang simpleng singsing na gawa sa pinakintab na titan. Isang piraso ng metal mula sa unang prototype ng Nestor Y engine na kanilang ginawa. Lumuhod si Rico sa gitna ng cabin, sa taas na 30,000 talampakan mula sa lupa. Athena Valeriano, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lahat ng kanyang nararamdaman. Gusto mo bang lumipad kasama ko habang buhay? Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Thea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Rico. Oo. Isinuot ni Rico ang singsing sa kanyang daliri. At doon, sa gitna ng kalangitan, sa loob ng makinang nag-ugnay sa kanila, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na naguhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nangangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang eroplano na pinapatakbo ng pangarap ng isang ama at pinag-isa ng pag-ibig ng isang anak ay lumipad ng diretso patungo sa papalubog na araw. Isang simbolo ng katotohanan, pagpapatawad, at mga pangarap na sa wakas ay nabigyan ng pakpak. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at Thea, isang pag-iibigang sinubok ng grasa at ginto, ng mga kasinungalingan ng nakaraan at ng mga pangarap para sa hinaharap. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Bawat salita na aking isinulat ay may kasamang pagnanais
na maramdaman ninyo ang bawat tibok ng kanilang puso, ang sakit, ang galit, ang pag-asa, at higit sa lahat, ang kilig. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pagiging perpekto, kundi sa kung paano natin tinatanggap at pinaghihilom ang mga di-perpektong bahagi ng isa't isa. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Isang paalala na kahit gaano pa tayo kadapa, palaging may pagkakataong bumangon at lumipad muli, patungo sa isang mas magandang bukas. Sana'y napangiti, napaiyak, at higit sa lahat, napakilig ko kayo. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, lubos akong nagagalak na marinig ang inyong mga saloobin at kung anong aral ang inyong napulot mula sa pag-iibigan ni Rico at Thea. Nagmamahal, kilig bawat sandali.